Kamusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos. At ngayong araw ay susuriin natin ang paksang, bakit bumubula ang ihi, at ano ang ibig sabihin nito para sa inyong bato. Mga mahal kong kababayan, naranasan nyo na bang umihi? Tapos paglingon nyo ay nakita nyong puno ng bula ang inyong ihi, at ang bulang iyon ay hindi agad nawawala? Napapatitig kayo ng matagal at napapaisip, may problema kaya ako? Sa simula, marami ang nagpapalakas ng loob sa sarili na baka dahil lang malakas ang pressure ng pag-ihi o baka kulang lang sa inom ng tubig ngayong araw. At siguradong hindi naman ito seryoso. Pero lumilipas ang mga araw at paulit-ulit niyong nakikita ang ganitong pangyayari. Mula noon, nagsisimulang mabuo sa isip niyo ang isang takot. Malabo pa sa ngayon, tahimik, pero mahirap alisin. Baka may problema na ang bato kidney ko. Sa katunayan, ang ihing mabula ay isang senyales na naranasan ng maraming taong may mahinang bato. Ngunit ito rin ang madalas na binabalewala. Walang sakit, walang lagnat, walang malinaw na sintomas, isang maliit na pagbabago lang. Pero kung pababayaan itong magtagal, maaari itong maging maagang babala mula sa inyong bato. Ang nakababahala, kapag nakakita ng bula sa ihi ang iba, iniisip agad nila na malala na ang sakit kaya sobra silang natatakot. Samantalang ang iba naman ay masyadong kampante. Iniisip na normal lang ito, kaya tuloy pa rin sa maling pagkain at nakasanayang pamumuhay. Nasaan ang katotohanan? Ang totoo, hindi lahat ng kaso ng ihing mabula ay delikado. Ngunit kung ang kondisyong ito ay madalas mangyari, lalo na sa mga nasa middle age at mga senior citizen, ang maling paraan ng pagkain ay maaaring magpalala nito nang hindi ninyo namamalayan. May mga pagkain kapag kinain ay nagpapahirap sa bato na magsala. Kapag pagod ang bato, mas madaling tumagas ang protina sa ihi, kaya lumalabas ang bula at matagal bago ito mawala. Sa kabaligtaran, may mga pagkain din kung gagamitin ng tama ay makakapagpagaan sa trabaho ng bato at tutulong para maging mas maayos ang pagsasala nito. Ang problema, bihirang mabigyan ng malinaw na gabay ang mga tao kung ano ang dapat kainin at ano ang dapat iwasan kapag ganito ang sitwasyon. Karamihan ay nakakarinig lang ng mga payong generic o kaya ay nanghuhula na lang. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo sa paraang detalyado at madaling intindihin. 3 pagkaing dapat kainin agad para mabawasan ang pressure sa bato at makatulong na maayos ang ihing mabula. At 3 uri ng pagkain na dapat talagang iwasan dahil maaari nitong patagalin at palalain ang kondisyon kahit na marami pa rin ang kumakain nito araw-araw ng walang kamalay-malay. Hindi ko sinasabi ito para takutin kayo o para magpanik kayo at maghigpit sa pagkain ng sobra-sobra. Ang layunin ng video na ito ay tulungan kayong makilala ng maaga ang problema, maintindihan ito ng tama, at makagawa ng kaukulang pagbabago bago pa masira ng tuluyan ang inyong bato. Lalo na sa dulo ng video, ibabahagi ko ang isang napakasimpleng tip para malaman nyo kung ang bula ay normal, physiological o babala, warning sign. Kailangan nyo lang obserbahan ang isang maliit na detalye at marami na ang napanatag ang loob dahil dito. Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay nakakapansin ng ihing mabula, may history ng mahinang bato o nag-aalala sa kalusugan ng kidney, pakiusap, manatili kayo hanggang sa huli dahil ang impormasyong ito ay makakatulong para maiwasan ang maraming pagkakamali sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Kung ito ang unang beses nyo sa channel na ito, hinihiling ko po na mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga video na nagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan na praktikal, madaling maunawaan, at sadyang ginawa para sa mga nakatatanda. Ngayon, bago tayo lumalim sa mga partikular na pagkain, gusto ko kayong tanungin ng isang simpleng bagay. Napansin nyo na ba na madalas bumula ang inyong ihi? Maaari kayong mag-comment sa ibaba para malaman ko kung sino ang mga kasama natin ngayon. Umpisahan na natin. Bago ako pumunta sa mga pagkain, gusto ko munang huminto sandali para intindihin natin ang tunay na ugat ng pangyayaring ito. Bakit nga ba bumubula ang ihi? Kailan ito normal at kailan ito senyales na overloaded na ang bato? Mga mahal kong kababayan, para maintindihan kung bakit bumubula ang ihi, kailangan nating tignan kung paano nagtatrabaho ang bato araw-araw. Sa normal na sitwasyon, trabaho ng bato na salain ang dugo, itira ang mga kailangang sustansya tulad ng protina, at ilabas lang ang mga dumi. Kapag malusog ang bato, nare-retains o naitatabi ang protina halos ng buo, kaya ang ihi ay malinaw, kaunti ang bula at kung may bula man ay mabilis itong mawala. Pero kapag nagsisimula ng humina ang bato o nasira ang filter o pansala nito, ang protina ay maaaring tumagas papunta sa ihi. Ang protina ay may katangiang bumula, kaya kapag umihi kayo,
makikita niyong mas maraming bula at mas matagal itong mawala kumpara sa normal. Gayunpaman, gusto kong bigyang diin ang isang napaka-importanteng bagay. Hindi porket may bula ay may problema na agad sa bato. May mga kaso na ang bula ay dahil lang sa malakas na pressure ng pag-ihi o kaya ay masyadong puro concentrated ang ihi dahil kulang sa tubig o kaya ay puno na ang pantog. Sa mga kasong ito, ang bula ay mabilis mawala, ilang segundo lang. Ang nakababahala ay kapag ang bula ay makapal, maliliit at pino, at nananatili ng matagal at hindi agad natutunaw. Lalo na kung ang sitwasyong ito ay paulit-ulit sa loob ng maraming araw, iyon ay maaaring senyales na nahihirapan na ang inyong bato. Isa pang dahilan kung bakit nagtatagal ang ihing mabula ay ang hindi angkop na pagkain. Kapag kumakain kayo ng masyadong maalat, maraming mabibigat na protina, o kumakain ng late sa gabi, napipilitan ang bato na magtrabaho ng mas mabigat para salain ang mga dumi. Kapag pagod ang bato, humihina ang kakayahan nitong pigilan ang protina, kaya mas lumilinaw ang pagbula ng ihi. Marami ang nag-aakala na ang ihing mabula ay dahil sa katandaan. Ang totoo, ang edad ay isa lamang faktor. Ang inyong nakasanayang pagkain at pamumuhay araw-araw ang siyang magdidikta kung bubuti ba ang kondisyong ito o hindi. Ang magandang balita ay sa maagang yugto, may kakayahan pa ang bato na maibalik ang ilang function nito kung babawasan natin ang trabaho nito sa tamang paraan. At ang pagbabawas ng pasanin na iyon ay nagsisimula sa kung ano ang kinakain nyo araw-araw. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 3 pagkaing dapat kainin agad. Mga pagkaing magpapagaan sa trabaho ng bato, susuporta sa mas maayos na pagsasala, at makakatulong na mabawasan ang pagbula ng ihi kung gagamitin ng tama. Tandaan niyong subaybayan ito. Pagkaing dapat kainin. 1. Puti ng itlog, egg white, magaang protina na bawas pasanin sa bato. Mga kababayan, ang unang pagkain na pwedeng subukan ng mga may mahinang bato o may ihing mabula ay ang puti ng itlog. Ang puti ng itlog ay may mataas na kalidad na protina, pero ang mahalaga, kaunti lang ang nalilikha nitong dumi, waste, kumpara sa ibang mabibigat na karne. Kapag maayos itong naabsorb ng katawan, hindi kailangang magsala ng husto ng bato, kaya nababawasan ang panganib na tumagas ang protina sa ihi na siyang direktang sanhi ng bula. Isa pang punto kung bakit bagay ang puti ng itlog ay dahil halos wala itong taba at phosphorus, mga sangkap na nagpapapagod sa bato kapag nasobrahan. Kaya, sa mga nag-aalala na baka lalong humina ang bato kapag kumain ng protina, ang puti ng itlog ay kadalasang mas ligtas na opsyon kung tama ang paggamit. Ang tamang paraan ay 1 o 2 puti ng itlog kada araw, nilaga o pinasingawan steamed, wag prito, at kainin sa almusal o tanghalian. Iwasang kumain nito ng late sa gabi. Binibigyang diin ko, puti lang ng itlog, hindi ang buong itlog. Ang pula ng itlog ay maraming taba at phosphorus. Kung madalas kakainin ay baka mas pabigatin pa ang trabaho ng bato. Isang pagkakamali ang pagkain ng itlog na may kasamang maraming asin, patis o magic sarap. Ang asin ay magiging dahilan para mag-retain ng tubig ang bato at magsala ng higit pa na magpapawala sa benepisyo ng puti ng itlog. Kayo ba ay madalas kumain ng itlog? Anong oras nyo ito kinakain? Kung kumakain kayo ng puti ng itlog, mag-comment ng number 1. Kung takot kayong kumain dahil sa bula sa ihi, mag-comment ng number 0. Pagkaing dapat kainin tapat, kundol, winter melon, bidaw, tumutulong sa bato na magbawas ng pressure. Mga kababayan, ang pangalawang pagkain na pwedeng gamitin simula ngayong araw ng mga may mahinang bato ay ang kundol. Ang kundol ay hindi mabigat na pampalusog, pero napakahalaga nito sa bato na nasa yugto ng pagka-overload. Ang dahilan ay ang kundol ay cooling o malamig sa katawan, maraming tubig, kaunti ang protina, at natural na mababa ang sodium, kaya kapag kinain, ay hindi na kailangang magpumilit ng bato na magsala. Kapag magaan ang trabaho ng bato, mas maganda ang kakayahan nitong panatilihin ang protina sa dugo, kaya nababawasan ang pagtagas nito sa ihi. Isa pang kapansin-pansin ay tumutulong ang kundol na ilabas ang sobrang tubig sa katawan sa banayad na paraan, hindi katulad ng matapang na gamot na pangihi. Nakakatulong ito para hindi maging masyadong puro concentrated ang ihi, mas madaling mawala ang bula at hindi naiirita ang bato. Maraming tao ang kailangan lang magdagdag ng kundol sa kanilang sabaw o ulam at pagkatapos ng ilang panahon ay napapansin nilang nababawasan ang bula, mas malinaw ang ihi at nababawasan ang bigat ng pakiramdam sa umaga. Ang pinakamagandang paraan ay iluto itong sabaw na kundol na hindi maalat o ilaga.
Binibigyang diin ko, huwag dagdagan ng asin, huwag tadtarin ng magic sarap o MSG dahil ang asin mismo ang nagpapahirap sa bato. Isang karaniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng mga bottled winter melon tea o pagluluto ng kundol na may maraming asukal. Ang mga paraang ito ay hindi nakakatulong, bagkus ay nakakasama pa. Mahilig ba kayo sa kundol? Kung oo, mag-comment ng number 2. Kung hindi masyado, mag-comment ng number 0 para malaman ko. Pagkaing dapat kainin, 3. Brown rice. Gaulut. Kainin sa tamang dami, pampatatag ng asukal sa dugo. Mga kababayan, ang pangatlong pagkain na hindi inaakala ng marami na may kinalaman sa ihing mabula ay ang brown rice. Pero diinan ko agad, tamang paraan, tamang dami, hindi yung the more, the better. Ang brown rice ay hindi magic cure pero may mahalaga itong epekto sa mga may mahinang bato. Tumutulong itong patatagin ang asukal sa dugo blood sugar. Kapag ang asukal sa dugo ay pabago-bago o tumataas baba ng mabilis, ang maliliit na ugat sa bato, lalo na ang pansala, glomeruli, ay mas mabilis masira, kaya madaling tumagas ang protina at dumadami ang bula. Kumpara sa puting kanin, ang brown rice ay mas mabagal maabsorb, hindi nagpapalo ng asukal sa dugo, at binabawasan ang shock sa bato pagkakain. Kapag hindi nabibigla ang bato pagkatapos kumain, mas stable ang kakayahan nitong humawak ng protina. Isa pa, ang brown rice ay mayaman sa fiber na tumutulong sa bituka. Kapag malusog ang bituka, nababawasan ang lason na kailangang dumaan sa bato para ilabas. Gayunpaman, babala sa isang pagkakamali, ang pagkain ng sobrang daming brown rice, pagkain ng matigas na saing, o pagkain nito sa gabi. Kung hindi luto ng maayos o hindi nguyaing mabuti, mahirap itong tunawin at nakakabagok. Kapag kabag ang tiyan, naiipit ang pantog at mas ramdam ang pag-ihi. Ang tamang paraan ay pwedeng ihalo ang brown rice sa white rice, lutuin hanggang lumambot, nguyain ng maigi, at kainin sa almusal o tanghalian. Huwag sa gabi. Sa mga senior citizen o mahina ang panunaw, hindi kailangang araw-araw. Ilang beses lang sa isang linggo ay sapat na. Kayo ba ay nagba-brown rice o puro puting kanin? Kung brown rice, mag-comment ng number 3. Kung white rice lang, mag-comment ng number 0. Ngayon, tapos na tayo sa mga dapat kainin. Pero nakikiusap ako na makinig kayong mabuti dito sa susunod na bahagi. Dahil ibabahagi ko ang 3 uri ng pagkain na dapat talagang iwasan. Ito ang mga bagay na pamilyar sa hapagkainan, inaakala ng marami na walang masama pero siyang nagpapalala ng bula sa ihi. Pagkaing dapat iwasan 1, pagkaing maalat, salty foods, ang nagpapabigat sa bato. Mga kababayan, ang unang dapat iwasan ay ang mga pagkaing maalat, pamilyar 'di ba? Minsan iniisip natin konting asin lang naman, okay lang yan. Pero sa totoo lang, asin ang pinakamabigat na kalaban ng bato araw-araw. Kapag kumakain kayo ng maalat, napipilitan ang katawan na mag-retain o magpigil ng tubig para balansehin ang asin sa dugo. At sino ang responsable dito? Ang bato. Kapag ang bato ay kailangang magpigil ng tubig habang nagsasala ng dumi, tumataas ang pressure sa pansala nito. Kapag laging banat ang pansala, humihina ito sa paghawak ng protina. Tumutulo ang protina sa ihi, kaya bumubula. Ang delikado, minsan hindi natin namamalayan na maalat ang kinakain natin. Halimbawa nito ay ang mga paborito nating tuyo, daing, bagoong at patis. Pati na rin ang mga delata, instant noodles at mga processed foods. Marami ang nag-iisip na basta hindi nagsasawsaw sa patis ay low salt na sila. Pero ang totoo, ang asin ay nasa loob na mismo ng ulam, gaya ng adobo, na maraming toyo, at ang bato pa rin ang magdurusa. Isang masamang ugali ay ang pagkain ng maalat sa gabi. Ang gabi ay pahinga dapat ng bato, pero kung kakain kayo ng maalat na hapunan, mapipilitan itong magtrabaho. Resulta, kinaumagahan, matingkad ang kulay ng ihi, mabula, at mabigat ang pakiramdam nyo. Kung nakikita nyong laging mabula ang ihi, bawasan na ang patis, bagoong, at tuyo ngayon din. Hindi kailangang walang lasa ang pagkain, bawasan lang ang timpla. Pagkaing dapat iwasan, 2. Pagkaing masebo at mamantika oily, greasy foods. Ang pangalawang dapat iwasan ay ang mga pagkaing masebo. Marami ang nag-iisip na sa puso o high blood lang masama ang taba, pero napakalaki rin ang epekto nito sa bato. Dito sa Pilipinas, mahilig tayo sa pritong pagkain, lechon, crispy pata, o kaya yung mga ulam na lumalangoy sa mantika gaya ng menudo o afritada na sobrang labo. Kapag kumain kayo ng maraming taba, lumalapot ang dugo at bumabagal ang daloy nito, kaya bumabagal din ang pagsasala ng bato. Kapag mabagal magsala, mas madaling tumagas ang protina.
Nakababahala na ang mga pagkaing ito ay madalas kinakain sa gabi o pulutan. Maraming nakakapansin na kapag kumain sila ng pritong manok o lechon sa gabi, pagising nila ay mabula ang ihi. Kung laging mabula ang ihi nyo, iwasan muna ang mga deep-fried at fast food. Kahit bawasan nyo lang ito, makikita nyo nalilinaw ang inyong ihi. Pagkaing dapat iwasan 3, matatamis at soft drinks, sumisira sa pansala ng bato. Ang pangatlo at pinakamapanganib dahil marami ang gumagamit araw-araw, matatamis na pagkain at inumin. Soft drinks, iced tea, milk tea, at mga kakanin na sobrang tamis. Marami ang nag-aakala na ang asukal ay sa diabetes lang o sa timbang may epekto, pero direkta nitong sinisira ang maliliit na ugat sa bato. Kapag tumataas ang sugar, nasisira ang pansala, glomeruli. Kaya kahit hindi kayo mahilig sa maalat, kung mahilig kayo sa soft drinks, bubula pa rin ang ihi nyo. Ang delikado ay ang liquid sugar o asukal sa inumin, tulad ng juice na nasa bote o Tetra Pak, dahil mabilis itong pumasok sa dugo, nagbibigay ng shock sa bato, lalo na kung iinom kayo nito sa gabi. Imbes na soft drinks, uminom na lang ng tubig, maligamgam na tubig, o sa labat na walang asukal. 4 na gintong prinsipyo para sa bato. Mga kababayan, pagkatapos nating malaman ang mga pagkain, narito ang 4 na prinsipyo na natutunan ko sa aking 25 taong karanasan. Obserbahan ng tama, huwag takutin ang sarili. Tandaan, ang bulang malalaki at mabilis mawala ay okay lang. Ang bulang maliliit, pino, at parang beer foam na hindi nawawala, iyon ang babala. 2. Kumain ng kaunti, matabang, at totoo. Gusto ng bato ang simple. Bawasan ang seasoning granules, patis, at toyo. Piliin ang sariwang isda kaysa sa delata. 3. Wag piliting magtrabaho ang bato sa maling oras. Iwasan ang late night snacks. Hayaan niyong magpahinga ang bato sa gabi. C. Maging matiyaga. Hindi gagaling ang bato sa loob ng isang araw. Ang pagkasira ay nangyari sa loob ng maraming taon, kaya ang pag-aayos ay kailangan din ng panahon. Kwento ng pag-asa. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong narinig ko mula sa kasamahan kong si Dr. Jose Castillo, isang espesyalista sa National Kidney and Transplant Institute, NKTI, dito sa Quezon City. Sabi niya sa akin, karamihan ng pasyente ay nagpapatingin dahil sa takot, hindi dahil naiintindihan nila ang sakit. Kinuwento niya ang isang pasyente, si Tatay Ramon, 62 anyos mula sa Bulacan. Sobrang nag-aalala si Tatay Ramon dahil 2 buwan nang mabula ang ihi niya. Nung tinanong ang diet niya, akala niya healthy siya. Pero mahilig pala siya sa sabaw na maraming patis para ganado sa kanin at umiinom ng soft drinks sa gabi. Nung tinama ni Dr. Castillo ang diet niya, binawasan ang patis, tinanggal ang soft drinks, at pinakain ng maaga sa gabi, bumalik si Tatay Ramon pagkalipas ng ilang linggo. Sabi niya, "Doc, hindi na masyadong mabula at magaan na ang pakiramdam ko." May isa pa. Si Tita Lani, 58 anyos. Nung nakita niyang mabula ang ihi niya, sa sobrang takot, halos hindi na siya kumain. Pumayat siya at humina. Nung naintindihan niya na hindi kailangang magutom, kundi kumain lang ng tama, bumalik ang lakas niya at nawala ang takot. Mga kababayan, ang ihing mabula ay hindi para katakutan, kundi para pakinggan ang ating katawan. Ito ay senyales na kailangan nating mag-adjust. Sa video na ito, nalaman nyo na ang dapat kainin, puti ng itlog, kundol, brown rice at dapat iwasan. Maalat, patis, tuyo, mamantika, prito, matatamis, soft drinks. Sana pagkatapos ng video na ito, hindi na kayo magpanik pag nakakita ng bula. Sa halip, maging kalmado at simulan ang pagbabago. Kung nakatulong ito sa inyo, paki-like ang video. Kung bago kayo, mag-subscribe na kayo sa channel. Ginawa ang channel na ito para damayan kayo, hindi para takutin. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Hangad ko ang inyong kapayapaan at kalusugan araw-araw. Ingat po kayo.